Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan, sa mga tao kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo aking kamurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo mundong naharap, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama, maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Sa gitna na nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang humarang sa agos ng dagat? Nang mula sa kalalimang ito'y sumambulat ang dagat at ay tinakpan ko ng makapal na ulap. Kaya ang karimlam doon lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang, huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglayag na lula ng barko sa hangad maglakbay. Ang tanging layunin kaya naglalayag upang mangalakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang kahanga-hangang ginawa ng puon na hindi matarok. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Na siya'y mag-utos, nagngalit ang dagat, hangin ay lumakas, lumaki ang alon, na kung pagmamasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba kapag naitaas. Ang sasakyang ito'y babagsak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang nababagabag ang Panginoon Diyos, sila ay tumawag. Dininig nga sila at sa kahirapan sila'y iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya at kanyang pinatigil, pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang tumahimik na, sila ay natuwa. Naghari ang galak at sinapit nila. Yoong pakay nila sa ibayong dagat, kaya't dapat namang sa Panginoon Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyok sa akin. Ngayon malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil dyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Noong unay, gayon ang aming pagkakilala kay Kristo. Ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinilan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo pong mga Pilipino, mga kapatid, ay hindi na bago sa bagyo. Every year, may dumadaang bagyo sa atin. Lahat tayong mga Pilipino sa buong Pilipinas nakaranas na ng bagyo. Dahil tayo po ay nasa tinatawag na typhoon belt. Yun po yung mga bansa na dinadaanan ng bagyo. At ano nangyayari kapag may bagyo? Malakas ang hangin, pag nasa dagat ka, malakas ang alon, nililipad ang mga bubong ng bahay, kung super typhoon, nabubuwal ang mga puno at yung mga sukal, nagkalat yan, nililipad yan. At mga kapatid, dahil nakaranas na tayo ng bagyo, masarap bang ma-experience ang bagyo? Hindi. Pagka bumagyo at natuwa ka, magpatingin ka't may diferensya ka. Ang bagyo hindi nakakatuwa. Lalong-lalo na kung ikaw ay may bukid at meron kang aanihin. Kasi tsak masisira yan. Mga kapatid, sa atin pong ebanghelyo, narinig natin, dinatna ng bagyo si Jesus at ang kanyang mga alagad saan? Sa gitna ng lawa. Ano? Mga kapatid, pagka tayo po ay dinatna ng bagyo sa ibabaw ng lupa, dito sa atin, kapatagan, pwede pa tayong tumakas pwede tayong tumakbo. Pero pag ikaw ay nadatna ng bagyo sa gitna ng katawan tubig, lalong-lalo na malaking katawan tubig, dagat o kaya lawa, yung survival mo medyo maliit lang yan. Kaya nag-alala po ang mga alagad at sinabi, "Hindi nyo ba alintana na tayo'y lulubog na?" At ang ginawa ni Jesus, pinatigil niya at pinahinto niya ang hangin at ang alon. Mga kapatid, ang bagyo ay ginagamit din nating paglalarawan sa mga problema at pagsubok sa buhay. Amen po ba? Lahat tayo dumanas na ng mga bagyo. Pero mga kapatid, malinaw na malinaw sa unang pagbasa at ikalawa sa Salmong Tugunan na God is in control. Kaya niyang patigilin ang bagyo. Kaya niyang pahintuin ang alon. Kaya niyang kontrolin ang mga forces ng nature. So kaya niyang patigilin yung mga hamon sa buhay. Pero bakit kaya hindi niya pinapatigil? No? Mga kapatid, kapag ka bumabagyo, ano po yung mga punong nabubunot? Yung mahina ang kapit. Ano yung mga sangang napuputol? Yung mga marurupok na sanga. Mga kapatid, sinasabi po ng mga ecologists na mahalaga rin ang bagyo sa atin pong kalikasan. Bakit? Tinatanggal niya yung mga mahihina at iniiwan yung matitibay at malulusog. Mga kapatid, minsan hinahayaan ng Panginoon ang mga bagyo sa buhay natin para dalisayin tayo, para i-purify tayo, at para
palakasin yung ating pananalig. Sa tingin nyo ba, mga kapatid, yung mga alagad tatawag sa Panginoon kung hindi malakas ang alon? Minsan, mga kapatid, mapapansin po ninyo, sa buhay ng tao, niyuyugyug ng Diyos yung buhay natin para magising tayo. Niyuyugyug niya yung buhay natin para lumakas yung pananampalataya natin. Pinararating niya yung mga malalakas na hangin para manatili tayong nakakapit sa Kanya. Mga kapatid, tandaan natin, hindi lahat ng pagsubok masama. Hindi lahat ng problema masama. Hindi lahat ng mga malulungkot at masalimuot na nangyayari sa buhay natin talagang totaling malungkot. Para sa Panginoon, mga kapatid, there is always a reason and there is no coincidence. Walang coincidence. Lahat yan may purpose. Ngayon po, mga kapatid, sadista ba ang Diyos? Gusto ba niya tayong saktan? Hindi. Gusto niya tayong turuan. Alam niyo po, mga kapatid, siguro po ilang beses na akong nagkukwento sa inyo tungkol sa buhay seminaryo na dinaras namin. Sa loob ng seminaryo, ang isang karaniwang binata na gumraduate ng high school, he will spend 12 to 13 years in the seminary for formation. Ako po, mga kapatid, dahil college graduate na at nagtrabaho na, ako po ay inabot ng 10 taon na lamang. Pero ang buhay po sa seminaryo ay hindi honeymoon. Hindi po. Sinabi po ng rektor namin minsan, si Father Manny Cruz, na minsan binibigyan nila ng problema deliberately o sinasadya ang seminarista para magising, para lumakas, para ma-form. Kasi kung hindi nila gagawin yon, hindi nila bibigyan ng stress yung bata. Hindi siya mag-excel. Hindi maipapakita yung kanyang potential. Hindi siya titibay. Alam niyo po, mga kapatid, kinukwento ko kanina po, papunta kami dito, galing ng Encanto. Si Charles po, gusto magpare. Yan, si Charles. So may potential na kayong seminarista, alagaan niyo po yan. Ngayon po, sinasabi ko sa kanya, sa seminaryo, maraming bully. Maraming bully. Hindi lahat yung, oy, amen, amen. Hindi lahat ganun. Ako, hindi ganun. Sinasabi ko sa inyo. Kung mahina ka sa seminaryo, lalabas ka. Kasi kung merong malakas mambuska, seminarista yun. Kung may malakas mang inis, seminarista yun. Kung may malakas na mamwisit ng buhay mo, pari yun. Pari. Pero ginagawa ba yun para ibaba yung bata, para tanggalin yung self-esteem niya, para ipahiya siya? No. It is to strengthen the character of the person who is pursuing the priesthood. Kasi mga kapatid, kung hindi po ifo-form ang bata sa ganon sa loob ng seminaryo, pagdating niya sa parokya, lalamunin siya ng mga taong malalakas ang personalidad. There's a reason for that. Ganon din, mga kapatid, sa atin pong buhay. Minsan pinararanas ng Panginoon itong mga problema na ito, hindi para pahirapan lang tayo, kundi para palakasin tayo at para matuto tayong tumawag sa Kanya. And 2 points, mga kapatid, dalawang point mula sa mga santo. Kapag ka dumaranas ka ng matinding problema, huwag kang magdesisyon agad. Kung masyado kang malungkot, huwag kang magdesisyon. Kung masyado kang masaya, huwag kang magdesisyon. Kung masyado kang galit, huwag kang magdesisyon. Kung masyado kang in love, huwag kang magdesisyon. Kinakailangan magdidesisyon ka pag panatag na lahat. Pangalawa, mga kapatid, kapag may bagyo sa buhay, tandaan natin, natatapos din ito. Bakit ba natin hinahambing ang bagyo, ang mga problema sa bagyo? Kasi dumarating, umaalis. Sino ba sa atin, mga kapatid, ang iniwan ng problema? Na simula nung bata tayo hanggang paglaki natin, problema na natin. Very rare. Ang problema, dumarating, umaalis. Pero, kinakailangan nating manatiling matatag. Mga kapatid, ultimately, nasa kamay ng Diyos ang ating kapalaran. Nasa kamay ng Diyos ang ating buhay.
Matuto tayong tumawag, matuto tayong maging matibay, at matuto tayong manampalataya. Ito po ang ating pagnilayan sa linggong ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may katatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Panginoong makapangyarihan sa langit at lupa. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang magtiwala sa Panginoon ang mga Kristiyanong natatakot at nasisiraan ng loob, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang magbahagi ang mga binayayaan ng Diyos sa mga nangangailangan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang manatiling matibay ang pananalig ng mga mananampalatayang Kristiyano sa gitna ng mga pagsubok, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang makatagpo ang mga tumawid sa kabilang buhay ng kapayapaang walang hanggan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw nga'y pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa katagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naiyalay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.